Samantala, nais ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na ma-regulate ang mga online-enabled transportation service sa bansa. Ito ay upang magkaroon ng mas maayos na sistema at patakaran para sa naturang serbisyo. Ito ang balita ni Monokson. Dumaan sa matinding pagtatanong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga representative ng mga online-enabled transport service. Nais ng LTFRB na ma-regulate ang mga online transportation service upang maproteksyonan ang karapatan at kaligtasan ng mga commuter. Ayon sa LTFRB, maaaring masapanganib ang buhay ng mga pasahero na gumagamit ng online transport service kung hindi nakarehistro at walang prangkisa ang mga ito mula sa ahensya. Hindi ho natin mapoprotektahan ang kapakanan, ang safety ng ating mga riding public kung walang partisipasyon at regulasyon ng government sa ganitong mga klaseng serbisyo. Kabilang sa mga dumalo sa public hearing ay ang Uber Taxi, Grab a Taxi, Easy Taxi, Tripid at iba pang online-enabled transportation service. Ilan sa regulasyon na nais ipatupad ng LTFRB ay ang pag-a-apply ng prangkisa para sa mga sasakyan na ginagamit sa mga online-enabled transportation service. Maisailalim sa roadworthiness ang mga sasakyan, magkaroon ng insurance, hindi lamang ang sasakyan kundi maging ang mga pasahero at ang presyuhan ng pamasahe. Kinuwestiyon ng LTFRB ang paraan kung paano naniningil ng pasahe ang mga online-enabled transportation service. Bawat serbisyo ay mayroong magkakaibang presyuhan sa pagsigil sa kanilang mga customers na tinututulan ng mga taxi operator. Anila, hindi nagiging patas ang kompetisyon dahil wala silang kalayaan na magbago ng kanilang pasahe, hindi tulad ng mga online-enabled transportation service na maituturing umano na kolorum. So kaya nilang laruin yung pasahe. Kami hindi eh. The last fare increase na binigay sa amin was almost 5 years ago. Inirereklamo rin ng mga airport taxi ang sistema ng paniningil ng online-enabled transportation service. Anila, minsan ay naniningil ang mga ito batay sa kilometro at kung minsan ay batay sa oras. The trip going to Marikita, we charge only 700. While on occasion, which is like rush hour, they charge around 2,000 pesos. Imagine, because their operation is not self-regulated. Nakahanda naman ang mga online-enabled transportation service operators na sumunod kung anuman ang regulasyon na ipatutupad ng LTFRB. We are going to work with the LTFRB. Hinikayat naman ng LTFRB ang mga transport app developer na huwag na lamang mag-hire ng mga sasakyan na walang prangkisa, kundi sa mga rent-a-car na lamang na legal na nakarehistro sa ahensya. Nilinaw ng LTFRB na hindi sila tutol sa adhikain ng mga online-enabled transportation service. Subalit, kailangan mangibabaw ang nakasaad sa batas na anumang sasakyan na nag-aalok ng serbisyo sa publiko ay dapat mairehistro upang hindi maituring na kolorum o iligal. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.